Okay po, kaharap natin si Attorney Topacio. Magbibigay po sa atin ng latest update. Attorney, ano po ang update ngayon doon sa kay Congressman Teves? Ako po ay pumunta doon sa Timor-Leste noong 28 at bumalik nga ako kahapon at 30 ng Marso for many reasons. Unang-una, upang makita ang kalagayan ng aking kliyente doon sa loob ng pitan at para makapulong ko rin ang mga ibang kinauukulan doon, kasama na yung kanyang legal team sa Timor-Leste. At magawa naman po natin lahat yan. At unang-unang nais ko ibalita ay nadalaw ko ng 2 beses si Congressman Teves. Maayos naman, very professional ang pakikitungo sa kanya roon. Pinangangalagaan siya noong mga autoridad sa Timor-Leste. At naikwento nga sa akin noong mga ilang opisyales doon ng PSIC, yun yung grupo na umaresto sa kanya by virtue of a red notice ng Interpol. Nais kong liwanagin na wala pong nilabag na batas si Congressman Teves sa Timor-Leste. At yun pong noon pa pala nalaman ko rin na 1 month before ay may request na rin ang ating pamahalaan na i-monitor sapagkat ang kanilang impormasyon na ibinigay sa pamahalaan ng Timor-Leste ay isang terorista daw, si Congressman Teves. Ang naging report ng intelligence na ibinahagi sa akin ay wala naman silang nakitang kahit anong activity na maaaring interpret as acts of terrorism. As in fact, di ba sinabi nga sa reports na go-golf siya, unless terroristic na yung golf na yun, walang terrorism doon. Wala silang nakitang terrorist activities, wala silang nakitang paglabag sa batas ng Timor-Leste kay Congressman Teves. Kaya nga, nung inaresto siya, ay dumating bigla naman yung mga NBI doon at ang naging kwento din sa akin ng mga kinaiukulan who spoke on condition of anonymity sapagkat ang ilan sa kanila ay bahagi ng pamahalaan ng Timor-Leste, ay medyo nainis daw sila sapagkat very arrogant daw at very demanding yung authorities natin. Gusto nila na maibigay sa kanila yung custody ni Congressman Teves para iuwi nila dito. Agad-agad. Agad-agad. Alam nyo, kaya yung sinasabi ng NBI na sila ay nandoon, nagpapalusot sila sapagkat napahiya silang hindi nila nakuha, no? Sabi nila na nandoon lang daw sila para ma-monitor kung talagang si Congressman Teves yun, ako hindi naniniwala dyan. Akala nila makukuha nila. Bakit? Kasi kung i-monitor mo lang, kung si Congressman Teves nga yung nahuling yon, meron po tayong embahado roon sa Dili. May konsulado tayo roon. O di yung konsul dapat lamang ang pumunta roon kung verification lang. Kasi trabaho ng konsul ng Pilipinas, kahit anong bansa, na kapag may naarestong Pilipino, ay tinitignan nila kung paano sila makakatulong sa Pilipinong inaresto. Regardless of status, profession, and political affiliation. Basta may Pilipinong naaresto, katungkulan ng konsulado na pumunta roon. Ibig sabihin, hindi po nangyari yan. NBI nga Bakit NBI padadala mo roon? Kung ang tingin mo, hindi mo makukuha kung verification lang. Kaya wag na silang magpaandar, hindi naman tayo pinanganak kahapon. We weren't born yesterday. Parang ginagawa nila yung ginagawa rito sa Pilipinas. Gusto nila gawin sa ibang bansa. Oo, sinabihan sila ng mga tao roon. Teka muna, nasa Timor-Leste po kayo. You are here in Timor-Leste, we have a process, you abide by the process. We cannot turn him over to you. At saka yung binibida nilang kinansila, yung passport ni Congressman Teves, sabi noong Prosecutor General, dati doon, na abogado ni Congressman ngayon, mali sila kasi mas mahihirapan silang i-deport ngayon. Si Congressman Teves, paano mo i-deport yun? Walang travel documents yun. Yung sinasabi ni Clavano, undocumented alien, yun yung mga pumuslit, papasok ng isang bansa na hindi dumaan sa immigration. Na wala talagang dokumento na nagaling dito. Nung pumasok. Oo. Yung pagpasok ni Congressman doon ay legal. Yung pag-stay niya roon hanggang ngayon ay legal. Kasi wala naman siyang ginagawang krimen para siya ma-deport. Kaya lang sa inaresto ay dahil may red notice. Yun lamang. At nainis din sila roon
kay Director De Lemos na bakit daw nanggaling kay De Lemos hindi umanong sinabi ni Presidente Horta. Dapat daw iginalang niya pagka-presidente ni President Horta, dapat any pronouncements from the president of any country manggaling officially sa kanyang media director, sa kanyang tagapagsalita. Hindi sa ibang tao, lalo na isang opisyal ng ibang bansa, hindi ng Timor-Leste. Hindi dumaan sa protocol. Oo. I mean, kung ini-reverse mo ang sitwasyon, Totoo yun. dito Nangyari. may dumalaw dito, halimbawa si President Biden at may nagsalita rito na isang opisyal sabi ni President Biden gano'n, may magagalit ang Amerika sa'yo. Totoo yun. Bakit nagsasalita ka on behalf of our president? Anong pakialam mo? Bakit ka naghihimasok? Hintayin mo magsalita yung media director ng presidente yun. Oo. Yung issue, attorney, na nagtatago daw. Nagtatago ba yun nandun sa golf course? Exactly. Yun din ang finding nila, hindi naman nagtatago. Sapagkat meron siyang pending request pa rin for political asylum. Yung sinasabi ni Clabano na wala na yung option na yun. Alam mo kasi kung ikaw ay nasa gobyerno, mag-iingat ka sa sinasabi mo. Tingnan mo muna kung totoo o hindi. Hindi yung kung anong may masabi ka lang, pa-interview ka ng pa-interview. Yung may issue, attorney, na gusto raw ni Mrs. Digamo na makita si congressman na nakakulong doon sa Timor-Leste. Ano po masasabi niyo doon? Sabi nung isang opisyal na kilala ko, welcome naman si Mrs. Digamo ron pumunta bilang turista. Pero kung papasok siya roon at ayaw ni Congressman Teves at hindi naman siya nandoon sa mga listahan ng pwedeng dumalaw, hindi siya papapasukin doon. Kung ang purpose lamang niya ay makitang nakakulong para lang sa kanyang personal satisfaction, di papayag ang Timor-Leste. Pero pumunta naman si Mrs. Digamo roon. Masarap ang kape roon at masarap ang pagkain. Punta naman siya, magandang bansa yung Timor-Leste. Opo. Ano pa ang iba pong, kasi yung tao bayan, nag-aantay po kung ano yung pinaka magandang move ng kampo niyo po kay Congressman Teves. Kami po ay nandoon, may proseso po kasi, may mga abogado na kami, pero nais naming liwanagin, wala pong, sa ngayon, hindi pa alam kung deportation, extradition, walang treaty naman. Kung magre-request ang gobyerno natin, may proseso naman. Parang dito rin, pag nag-request. Dito nga po, kahit may extradition treaty tayo sa Amerika, kapag nag-request ang Amerika, dadaan sila sa korte. Doon pa. Wala namang extradition treaty, dadaanin din sa korte. So, relax lang. Alam nyo, tingin ko nagsayang lang ng pera yung ating pamahalaan na nagpadala ng NBI team doon. Para ano? Kung i-verify lang, consulate lang, andun na yung consul natin, andun na yung embahador natin sa Dili mismo. Dapat siya na lang nag-verify. Naging kenkoy tuloy ang nangyari. Parang nangyari dito, parang nakakahiya tuloy yung NBI sa ginawa nila. Nainis sa kanila yung mga tao roon. Sinasabi ko sa inyo. Nainis sa kanila. Parang iniisip na porket maliit na bansa kami, mahirap na bansa kami, kailan lang kami naging independent, parang kinakaya nyo kami. Parang ganon. Ano po mensahe nyo sa mga otoridad ng bansa natin na Pilipinas? Ang mensahe ko, alam nyo, may proseso kasi tayo. Ngayon, kung dito ay nakakalusot kayo na kayo ay nagtitik ng legal shortcuts, nag-aakusa kayo without any proof, nagde-declare kayong terrorist, ine-expel nyo si Congressman Teves without any proof, talagang nababraso nyo rito kayong nasa kapangyarihan, pero tandaan nyo, hindi lang habang buhay ikaw ay nasa poder, ang mundo ay bilog. At may sinasabing kung anong itinanim, siya ang aanihin. Pero pa po kayo gusto ipabot na iba? Wala naman, yun lang. Sundin lang natin ang proseso ng Timor-Leste. Kasi kahit naman sabihin ng Timor-Leste na ibalik si Congressman Teves dito sa Pilipinas, wala naman kayong ebidensya eh. Lahat ng inyong testigo ay umatras na. Even before the court. Preliminary investigation pa lang. Alam nyo, kung normal ang sitwasyon, na-dismiss na yung kaso niyan eh. Kaso nyo, kayo nasa poder, gusto nyo ipitin si Congressman Teves, kayo nasusunod. Kayo ang DOJ, kayo ang police, kayo ang DILG, pero hindi habang panahon niya. Malapit na. Magkakalahating term na si Pangulong BBM.
Kita nyo nangyari sa mga ibang nangapi, katulad ni Noynoy, namatay mag-isa. Hmm. Unlamented. Ganyan lang ang buhay. May mensahe po kayo kay Mrs. Digamo? Mrs. Digamo, kung talagang interesado kayong malaman kung sinong pumatay sa asawa ninyo, susundin nyo yung proseso. Napanghahalata na kayo, you're not out for justice, you're out for blood, for political purposes. So, chill ka lang. Maraming salamat po, Attorney.